Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1641. Kapitan Wang, kami, pareho tayong ordinaryong tao. Natatakot kaming mamatay din, alam mo. Nauutol na sabi ni Caleb habang ibinababa ang kanyang ulo, ni hindi man lamang ahas na tumingin sa mga mata ni Patrick. Ikaw, ungol na Quest, lumalaking mas nagalit sa ikalawa. Kaya, hayaan mong diretsuhin ko ito. Pareho kayong nagtatangka na makatago ng palihim dahil lamang sa takot na mamamatay. Sabi ni Gerald habang nagdagdag ng mas maraming gasolina sa apoy. Pagkatapos ng lahat, wala talaga siyang magandang impresyon sa duo. Anuman, nang marinig ang mga salita ni Gerald, sina Caleb at Malcolm ay napahiya na lalo lamang nilang napababa ang kanilang ulo. Nagalit, iminungkahi ni Quest, ang mga taong katulad ng dalawang ito. Dapat silang makuha, Kapitan Wang. Nang marinig iyon, huminto sandali si Patrick. Paglingon upang tumingin sa Quest, pagkatapos ay casual niyang sinabi. Basta, kalimutan mo ito, hindi krimen ang matakot sa kamatayan. Ang pagkuha sa kanila ay medyo hindi kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ang duo ay hindi talaga gumawa ng anumang iligal upang matiyak ang mungkahi ni Quest. Alinmang paraan, hindi talaga nais ni Patrick na pilitin ang duo na sumama sa kanila kaya't bumalik siya upang tingnan sila bago sinabi sa isang maramdamin na tono, anuman ang kaso, kung natatakot kang mamatay, kung gayon umalis ka na. Sa nasabing iyon, nagsimula nang humantong si Patrick sa iba pa, naiwan sina Caleb at Malcolm, na malaya nang umalis, sa likuran. Para kay Patrick, ang pagpapaalis sa kanila ng maaga ay mas mabuti kaysa sa pagpayag sa mga mahiyain at takot na kalalakihan na manatili sa pangmatagalan. Sa pamamagitan ng pagkuha maaga sa mga pasanin, ang hinaharap na hindi kinakailangang problema ay tiyak na maiiwasan. Anuman, sa napagtanto na binibigyan sila ni Patrick ng pahintulot na umalis, kapwa ang mga kalugod-lugod na tao pagkatapos ay kumugkog, habang nakaharap sa kanya, bago sumigaw. Salamat, Kapitan Wang. Salamat. Narinig iyon, si Quest ay gumawa ng isang maikling tingin sa kanila bagong inisyon at bumalik sa tent. Si Gerald mismo ay hindi mapakali sa dalawa, kaya't simpleng dinala niya ang kanyang backpack bago pumasok sa parehong tent na mayroon ng Quest. Napansin ang presensya ni Gerald, si Quest, nagalit pa rin sa turn ng mga pangyayari, pagkatapos ay sumimangot, gaano kaganap na nakakagalit. Talagang hindi ko inaasahan na matakot sila sa pagkamatay. Panipi, sumagot si Choklang, pagkatapos ay sumagot si Gerald, aba, hindi tulad ng hindi ako nakarating sa kung saan sila nanggaling. Pagkatapos ng lahat, ang duo ay may maliit na walang karanasan sa adventuring. Sa pag-iisip na iyon, hindi misteryo kung bakit sila takot na sumailalim sa mga mapanganib na gawain. Panipi, sinasabi mo iyan, ngunit hindi ka ba pareho sa kanila? Bakit hindi ka tumakbo sa kanila? Takang tanong ni Quest. Pagkatapos ng lahat, inisip ni Quest ng una na si Gerald ay katulad ng mga tao tulad ng Caleb at Malcolm. Gayunpaman, tulad ng nangyari, siya ay nagkamali. Wala akong katulad sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang taong nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sagot ni Gerald sa isang tiwala na tono. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Quest bago tumitig kay Gerald na may pagtataka. Matapos ang ilang segundo, sinabi niya pagkatapos, hindi nakakagulat na hindi ka umalis. Upang isipin na talagang nagsasanay ka upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Panipi, sa totoo lang, anuman, alamin na dahil mayroon akong isang mabuting kaibigan sa koponan ng pakikipagsapalaran, pupunta ako roon upang isave siya kahit na ang mga gastos. Kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay. Paliwanag ni Gerald habang tinitignan niya ang Quest. Narinig iyon, tumango si Quest sa kasiyahan bago inunat ang kamay kay Gerald. Kabanata 1642, humihingi ako ng paumanhin para sa dati kong masamang ugali. Sa nasabing iyon, inaasahan kong makikipagtulungan tayo sa buong misyon sa pagliligtas na ito. Sabi ni Quest, hindi dapat mag-abala sa mga maliliit na bagay. Nagsimulang maramdaman ni Gerald na ang Quest ay talagang isang mabuting tao.
Ano pa, ang Quest ay isang profesional na adventurer na may malaking tapang at isang adventurous na diwa. Sa pag-iisip na iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakangiti nang ibinalik niya ang pagkakamay ni Quest habang sinasabi, gayon din. Anuman, payagan akong formal na magpakilala. Gerald Crawford, Panipi, Quest Lin. Sagot ni Quest na may sariling ngiti. Kasunod nito, kapwa sila nagsimulang mag-chat ng masayang-masaya hanggang sa kalaunan ay inaanod sila para matulog bandang 3:00 ng umaga. Pagsapit ng 7 kinaumagahan, lahat ng 15 miyembro ng pangkat ng pagsadyep ay nagtipon na at handa ng umalis para sa banal na bundok. Bilang tagapanguna ng pangkat, ang Quest ang una sa linya, na sinundan ni Gerald, Patrick, pagkatapos ay ang iba pang mga miyembro ng koponan. Sa kasamaang palad, ang panahon ay medyo maganda, kaya't ang paglalakbay ng pangkat ng pagsadyep sa bundok ay nagpatuloy ng maayos. Kahit na mas mataas ang pinuntahan nila, mas lumamig ito. Bukod doon, unti-unting tumindi rin ang presyon ng hangin. Nararamdaman ito, mabilis na tinitiyak ni Patrick at ng iba pa na maglagay ng mga oxygen mask. Naturally, nag-alok din si Patrick ng isa kay Gerald. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng sinabi ni Gerald, mabuti. Kapitan Wang, hindi ko kailangan ng isa. Panipi, ang ganoong presyon ng hangin ay wala kay Gerald, at maliwanag na wala din ito sa Quest dahil tumanggi siyang magsuot din ng oxygen mask. Ang Quest, para sa isa, ay isang bihasang adventurer, at nasanay na siya sa pagharap sa mga panggigipit na tulad nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pag-aalala sa kaligtasan ni Gerald, kaya't tumalikod siya upang tanungin, sigurado ka bang ayaw mong maglagay ng isa, Gerald? Ang presyon ay makakakuha lamang ng mas mababa sa mas mataas na nakuha namin, at ang hangin ay magiging mas scarcer pagkatapos. Panipi, narinig iyon, umiling-iling lang si Gerald bago sumagot, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ko kailangang magsuot ng isa. Panipi, sinasadya ni Gerald ang bawat salitang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, ang mahahalagang chi sa kanyang katawan ay aktibong nakusyan ang mga negatibong epekto ng presyon. Dahil dito, hindi lamang si Gerald ang hindi naapektuhan ng mga nagyayalong temperatura, ngunit patuloy din na napapanatili ni Gerald ang kanyang paghinga. Sa katiyakan ng tunog ni Gerald, wala nang sinabi si Quest. Kahit na, mayroon na siyang bagong pananaw kay Gerald, na iniisip na ang kabataan ay iba sa iba. Anuman, ang pangkat ng pagsadyep sa wakas ay nakarating sa isang lugar na pamamahinga pagkatapos ng paglalakad ng higit sa 3 oras. Habang nagpapahinga pansamantala, sinuri muli ni Patrick ang kanilang kinalalagyan bago sinabi, "O sige, kasalukuyan kaming nasa taas na 3,000 talampakan paakyat sa banal na bundok. Mula sa naipon namin dati, ang iba pang pangkat ng pakikipagsapalaran ay nawala sa halos 9,800 mga paa. Sa nasabing iyon, nasa 3 lamang kami ng aming paglalakbay sa kung saan kailangan naming makarating. Iminumungkahi kung subukan naming maabot ang aming target na lokasyon bago lumala ang panahon, Kapitan Wang. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon ng panahon dito ay mukhang mas malala kaysa sa una nating inaasahan. Sa nasabing iyon, kahit na ang kaunting pagbabago sa panahon ay makakahadlang sa ating pag-unlad sa bundok. Sabi ni Quest habang nakatingin kay Patrick. Habang, ang natitira, 6,800 talampakan ay maaaring hindi masyadong masama sa isang paglalakad sa papel, sa katunayan, napakalayo sa kinalalagyan nila ngayon. Ano pa, habang kinuha ang pangkat ng mga 3 oras lamang upang makarating sa 3,000 talampakan ang taas, ang lupain na kailangan nilang daanan ng mas maaga ay hindi masama sa darating. Pagkatapos ng lahat, kung mas mataas ang kanilang pinuntahan, mas hindi pantay ang makukuha ng lupain ng banal na bundok. Ang matarik na mga bangin, para sa isa, ay tiyak na magiging mas madalas, at kung hindi sila maingat, ang pagdulas ng isa ay hindi ganap na wala sa tanong. Sa pag-iisip na iyon, ang pangkat ng pagsadyep ay nagtapos muli pagkatapos makumplito ang kanilang maikling pahinga. Hindi nagtagal bago ang pangkat ng pagsadyep ay nakasalamuha. Walang karagdagang kalsada upang pag-usapan kung nasaan sila ngayon. Mahalaga, nangangahulugan iyon na ang tanging paraan upang magpatuloy ay ang umakyat sa isang matarik na bangin sa harap nila. Sa pagtingin sa ilalim ng 300 talampakan na malalim na kailaliman sa ibaba niya,
maaaring sabihin ni Gerald na marami ang tiyak na makaramdam ng takot-takot mula lamang sa nakikita kung gaano kalalim ang pagkahulog. Kahit na, hindi tulad ng iba na may iba pang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, tiyak na kukuha ito ng labis na oras at lakas para bumalik sila at subukang maghanap ng ibang kalsada. Sa pag-iisip na iyon, ang matarik na bangin ay talagang tulad ng kanilang tanging paraan ng pagsulong. Sa kabutihang palad, hindi ito ang unang rodeo ng Quest. Ang diskarte ay nasukat ang mga banhil na ganito dati, kaya't sa totoo lang hindi ito masyadong mahirap para sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, pinanood ng bawat isa habang kumukuha ng lubad si Quest, na may nakakabit na kawit bago ito ihulog patungo sa isang bato sa ibabaw ng bangin. Matapos masubukan kung gaano katatag ang pagkakabit ng bato sa bato, madali nang umakyat ang lubad sa lubad. Kabanata 1643, Naturally, ang pag-scale ng bangin ay hindi rin isyo para kay Gerald. Matapos umatras ng ilang hakbang, sumugod si Gerald bago gumawa ng isang higanteng paglukso. Makalipas ang ilang segundo, napunta ang kabataan sa tabi mismo ng Quest. Nang makita iyon, naramdaman ni Quest at ng iba pa ang pagbagsak ng kanilang mga panga. Ano ang napakalawak na kakayahan sa paglukso? Tunay na siya ay isang tao na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sa paglaon ay natalo ang kanilang pagkabigla, ang iba ay mabilis na nagsimulang umakyat din sa lubad. Ito ay kapag ang karamihan sa kanila ay nakaakyat na sa bangin nang marinig ang biglang dagandong ng kulog. Kasunod nito, ang panahon ay nagsimulang magbago ng medyo mabilis, at madaling panahon, natakpan ng madilim na ulap ang bawat pulgada ng kalangitan. Naiintindihan na ang panahon ay magiging mas kaaya-aya, si Patrick, na matigas ang ulo tungkol sa huling akyat sa talampas, nag-aalalang inatasan, lahat, magmadali. Kapag nakarating na ang lahat sa tuktok, mabilis na sinimulang akyatin din ni Patrick ang lubad. Siyempre, ang kaguluhan ay palaging hindi na ipahayag. Ang iba ay malaki ang pagkasuot ng lubad, kaya't sa kalahati, natapos ito sa paggulat. Pinapanood ang sobrang takot nang magsimulang mahulog si Patrick sa kailaliman, ang ibang mga kasapi ng koponan ay agad na sumisigaw, Kapitan Wang. Mabilis na kinalas ni Gerald mismo ang lubad sa baywang niya bago ito ihulog patungo kay Patrick. Nang makipag-ugnay sa nahuhulog na tao, ang lubad ay agad na ibinalot sa kanya. Napagtanto, kung ano ang nagawa ni Gerald, pagkatapos ay sumugod sa kanya si Quest habang sumisigaw sa iba pa, magmadali at tulungan mo siya. Narinig iyon, ang natitirang mga miyembro ng koponan ay mabilis na kumalas mula rito at sinimulang paghawak din ng lubad. Matapos ang kaunting pagsisikap, lahat sa kanila ay matagumpay na hinayla pabalik si Patrick pabalik. Salamat sa mabilis na pag-iisip at aksyon ni Gerald, naiwasan ni Patrick ang isang tunay na kakilakilabot na kapalaran. Bagaman ligtas na siya ngayon, si Patrick, na basang-basa ng malamig na pawis, ay natagpuan pa rin ang kanyang sarili na bahagyang nanginginig. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na ang lahat ay tapos na para sa kanya, ilang segundo lang ang nakakaraan. Humihingal habang naglalakad papunta sa isang bato, pagkatapos ay umupo si Patrick dito upang dahan daw ang mabawi ang kanyang call. Nang makita iyon, pagkatapos ay lumakad sa kanya si Gerald bago maglupasay sa tabi ni Patrick at nagtanong sa nag-aalala na tono. Ayos ka lang, Kapitan Wang. Nanginginig pa rin ng bahagya sa takot, umiling-iling si Patrick habang sumasagot, Ako, ayos lang ako. Anuman, salamat, Gerald. Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako ngayon. Panipi, bilang tugon, simpleng ngumiti si Gerald ng banayad bago mapakumbabang sumagot ng, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Tungkulin kong tulungan ang isang kasama sa koponan. Panipi, sa kabila ng nakakaantig na sandali, ito ay noong nagsimulang bumagsak ang nyebe. Sa sobrang lamig ng pag-ihip ng hangin, sumigaw si Quest pagkatapos, masama ang hitsura ng mga bagay. Kailangan nating maghanap ng isang lugar upang tumira muna. Panipi, ang pagtatangkang sukatin ang bundok sa gayong panahon ay praktikal na magpakamatay at naunawaan ito ng lahat. Habang totoo na sumasailalim sila ng isang misyon sa pagliligtas, hindi ito sapat na malaking emergency para sa kanilang lahat na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na magagawa nila sa ngayon ay ang maghanap ng masisilungan at hintiyang lumabas ang snowstorm.
Matapos tumingin ng kaunti, nagawa ng Quest na hanapin ang isang maluwang na lugar sa ilalim ng isang matarik na bangin. Habang ang lahat sa kanila ay mabilis, at masaya, na pumasok sa lugar upang samilong, narinig ng lahat ng biglang sumigaw si Quest, "Hoy, tingnan mo doon." May mga palatandaan na ang iba pa ay nanatili rito. Panipi, nang marinig iyon, mabilis na tumakbo si Gerald at Patrick sa tabi ni Quest. Totoo sa kanyang mga sinabi, isang tumpok ng nasunog na uling ang makikita roon. Maliwanag na ang iba ay nagsunog dito dati. Ang pangkat ng pakikipagsapalaran ay maaaring manatili dito bago upang maiwasan ang isang bagyo ng nyebe. Kabanata 1644. Matapos maglupasay upang siyasatin ang tumpok ng nasunog na uling para sa isang maikling sandali, sinabi ni Patrick na ito ay bago pa rin. Ang mga nag-apoy ay dapat na manatili dito mga 2 araw na ang nakakalipas. Panipi, narinig iyon, lumingon sina Gerald at Quest upang magkatinginan. Ito ay magandang balita. Pagkatapos ng lahat, hindi bababa sa pinatunayan nito na ang koponan ng pakikipagsapalaran ay buhay pa rin 2 araw na ang nakakalipas. O sige, magsilong lamang tayo rito sandali. Ipagpatuloy namin ang aming paglalakbay sa sandaling ang snowstorm ay natapos na. Sabi ni Quest habang inilapag ang kanyang backpack bago umupo upang makatipid ng enerhiya. Habang ang iba ay gumawa ng pareho, pinili ni Gerald na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa halip. Maya-maya, tinawag ni Gerald sina Quest at Patrick. "Ginoo, si Lin at si Captain Wang, nasuri ko ng kaunti ang nakapalibot na lugar at nalaman ko na walang ibang mga landas upang magpatuloy. Ang tanging paraan upang umakyat sa bundok mula sa puntong ito ay sa pamamagitan ng pag-akyat. Upang suportahan ang pahayag na iyon, tingnan lamang doon. Kung pipilipit ka ng kaunti, maaari mong makita ang mga marka ng alitan. Ipinapalagay ko na kung saan ang mga tao mula sa pakikipagsapalaran na koponan ay naghang ng kanilang lubod." Paliwanag ni Gerald habang tinuturo ang mga bakas. Matapos marinig ang lahat ng iyon, parehong sumang-ayon sina Quest at Patrick sa pagsusuri ni Gerald. Sabihin mo sa akin, Gerald, paano mo sasabihin na dapat nating ituloy ito?" Tanong ni Patrick sabay lingon nito kay Gerald. Sa gayon, mula sa kung paano ko ito nakikita, ang aming pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon ay para sa akin at kay G. Lin na magtungo upang mag-scout ng maaga. Maaari kang maghintay ng ikaw at ang iba pa rito. Kapag natagpuan na namin ang koponan ng pakikipagsapalaran, magkakasama kaming muli sa inyong lahat. Paano ang tunog na iyon? Sagot ni Gerald. Ito ay isang napakatarik na pag-akyat, halos 30 talampakan ang taas. Sa pag-iisip na iyon, natatakot si Gerald na ang isang nakasisiglang sitwasyon, katulad ng hinarap ni Patrick kanina, ay ulitin kung maraming tao ang nag-scout. Anuman, matapos marinig iyon, humarap si Patrick sa Quest bago tanungin, "Ano ang sasabihin mo doon, G?" "Lin, sasang-ayon ako kay Gerald. Magmamasid kami ng maaga," sagot ni Quest na sang-ayon. "Magaling, dahil wala namang mga pagtutol, gawin na lang natin iyon," sabi ni Patrick. Kasunod nito, parehong naghanda kaagad sina Quest at Gerald. Matapos may pasok ang lahat ng kinakailangang kagamitan sa kanilang mga backpacks, bumalik sila sa 30 talampakang taas na talampas. Naghahanap ng tingin, natagpuan ni Quest ang kanyang sarili na bahagyang nakasimangot habang tinanong niya, "Medyo masyadong mataas para sa aking kagustuhan. Paano mo masasabi na makakabangon tayo doon?" Ang pag-aalala ni Quest ay ginagarantiyahan dahil hindi lamang ang talampas na napakataas, ngunit tila may napakaliit na mukhang sapat na matibay upang magamit bilang pagkilos. Siyempre, habang nahanap ng Quest na ito ay isang medyo walang pag-asang sitwasyon, hindi ito isang problema para kay Gerald. "Iwanan mo na lang sa akin, G. Lin," sagot ni Gerald na may isang tiwala ng ngiti habang naglalabas ng isang piraso ng anteng-anteng na papel pati na rin isang panulat. Pwede, alam mo kung paano gumawa ng mga lihim na diskarte sa talismans?" Tinanong si Patrick na sumunod sa kanila roon kasama ang natitirang koponan upang makita silang wala, sa isang nagulat na tono. Bilang isang tao mula sa Gelatra, tiyak na alam ni Patrick ang tungkol sa mga anteng-anteng, at kahit na hindi tumugon si Gerald, nakuha ni Patrick ang kanyang sagot nang magsimulang gumuhit ang kabataan sa papel ng anteng-anteng.
Makalipas ang ilang segundo, hinagis ni Gerald ang kanyang kumpletong anteng-anteng sa hangin, at tulad nito, ang anteng-anteng na ginawa ng isang ginintuang hagdan mula sa manipis na hangin. Pagkatapos mo, Lin, sabi ni Gerald habang nakatingin sa gulat na Quest. Nang marinig ang kanyang pangalan, mabilis na kumala si Quest mula sa kanyang pagkabigla at nagsimulang umakyat sa ginintuang hagdan. Si Patrick naman ay nakanganga pa rin ang panga. Hindi niya inaasahan na si Gerald ay talagang maging isang talisman master na alam kung paano gumawa ng kanyang sariling lihim na diskarte sa talismans. Napahanga ito ni Patrick kay Gerald. Ano pa, ipinaliwanag nito kung bakit kumpiyansa si Gerald na sagipin ng mga taong iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, ang pagkakaroon ni Gerald ay tiyak na isang karangalan sa pangkat ng pagsadya. Kung hindi siya nagpasya na sumama, tiyak na nahaharap sila sa mas maraming problema at posibleng maging mga fatalities. Kabanata 1645. Matapos magpaalam kay Patrick at sa iba pa, sinimula ni Gerald at Quest na sukatin ang natitirang banal na bundok. Kahit na nag-snow pa rin sa sobrang lakas, na may paminsan-minsang pagyayelo ng hangin, naghanap sina Gerald at Quest ng isang bangin upang tumuloy sa ilalim. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng kaunting pakikipag-ugnay sa aktwal na snowstorm. Sa kanilang paglalakad, nahanap ni Quest ang kanyang sarili na nagtanong, ano ang sasabihin mo sa mga posibilidad ng kaligtasan ng pakikipagsapalaran na koponan, Gerald? Hindi ko masasabi na sigurado, pero sa palagay ko dapat buhay pa rin sila. Ipinapalagay kong sila ay kasalukuyang nakakulong sa isang lugar sa bundok na ito. Sagot ni Gerald na may umaasang tono. Si Gerald, para sa isa, ay tiyak na umaasa na sila ay buhay pa. Hindi niya matiis ang pag-iisip na mamatay si Nori sa snowstorm na ito. Inalis ang mga saloobin, tinanong ni Gerald, anuman, gaano ang pag-unlad na ginawa namin, Lin, mula sa kung ano ang makokolekta ko, dapat na nasa altitude na 7,500 talampakan tayo ngayon. Kung iyon ang kaso, kung gayon dapat tayo ay 2,000 talampakan mula sa kung saan nawala ang pangkat ng pakikipagsapalaran. Sa paghusga mula sa aming kasalukuyang bilis ng pag-unlad, kakailanganin namin ng 2 pang oras upang maabot ang lugar na iyon. Sagot ni Quest habang binabasa niya ang impormasyong ipinapakita ng kanyang smartwatch. Habang tiyak na mas malapit sila sa lugar ngayon, ang paglalakbay doon ay malayo pa rin sa sandaling iyon, naririnig ang isang maingay na kulog ng kulog. Napakalakas ng tunog kaya't ang buong bundok ay agad na nagsimulang umiling ng bahagya. Napagtanto kung ano ang nangyayari, mabilis na sinabi ni Quest. Ito ang maaaring maging tanda ng isang avalanche. Narinig iyon, agad na nagsimulang tumingin si Gerald sa paligid upang surveyan ang lugar. Ngunit sa kanyang pagkabigo, walang anuman upang maprotektahan sila laban sa isang papasok na avalanche. Nakasandwak sa pagitan ng 2 dingding na bato, kapwa alam ng mga ito na kung hindi sila mabilis mag-isip, tatamaan sila ng avalanche at pagkatapos ay itapon sa kailaliman sa dulo ng lambak. Sa puntong iyon, tiyak na magiging piraso sila. Parang wala kahit saan na magtatago, Gerald. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Quest. Sa kabila ng pagiging isang taong may masaganang karanasan sa pakikipagsapalaran, pakiramdam ni Quest ngayon ay bahagyang kinilabutan sa tila walang pag-asang sitwasyon na ito. Matapos ang ilang segundo, mabilis na nakuha ni Gerald ang kanyang kit na gumagawa ng anteng-anteng bago sabihin, huwag kang mag-alala, may ideya ako. Sa nasabing iyon, mabilis na nagsimulang gumuhit si Gerald sa anteng-anteng. Ang pangalawang tapos na siya, pagkatapos ay itinapon ito ni Gerald, na hinihimok ang isang gininto ang sinag ng ilaw upang balutan ang pareho sa kanila. Isang kalasag ng ilaw na nabuo sa oras mismo ng pagbagsak ng avalanche sa kanila. Sa kabutihang palad, ang gintong kalasag ay sapat sa paggabay sa avalanche na malayo sa kanila, pinananatiling ligtas sina Gerald at Quest. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, wala nang ibang mga tunog ang maririnig. Ligtas pa rin sa ilalim ng isang layer ng nyebe, pagkatapos ay tinanggal ni Gerald ang nyebe sa itaas nila. Ligtas sila, sa sandaling umakyat si Quest na may huff, sumunod si Gerald pagkatapos. Napabuntong hininga, si Quest na matapat na nanginginig pa rin ng kaunti pagkatapos ay sinabi, "Salamat sa Diyos nandito ka sa akin, Gerald."
Kung hindi man, tiyak na mapapahamak ako. Nakangiting pagbabalik sa kanya, simpleng pag-iling ni Gerald sa katahimikan. Bago ipagpatuloy ang paglalakbay sa bundok kasama si Quest. Mga 1 oras at kalahati ang lumipas nang sa wakas ay narating nila ang lugar. Pagdating ng kalahating oras ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ang lugar na kanilang kinaroroonan ay nasa taas na 9,800 mga paa. Ngayon mas malapit sa tuktok ng bundok, sinimulan ni Gerald at Quest ang pag-scan sa lugar sa ibaba nila. Sa kasamaang palad, ang makakapal at maulap na ulap, na saan man mas mababa sa kanila, ay sumaklaw sa karamihan ng kanilang pagtingin. Dahil dito, wala sa kanila ang makakahanap ng anumang mga pahiwatig ng maaaring mangyari sa pakikipagsapalaran koponan. Makalipas ang ilang sandali, lumakad si Quest kay Gerald bago magtanong na may isang malalim na noo sa kanyang mukha, tila walang anumang mga bakas ng kanilang pagiging narito sa lahat. Maaaring wala talagang nangyari sa kanila dito. Kabanata 1646. Narinig iyon, ipinikit lamang ni Gerald ang kanyang mga mata sa katahimikan, kumakalat ng kanyang banal na kahulugan upang aiskan ang natitirang tuktok ng bundok. Nakalulungkot, ang saklaw ng kanyang banal na pandama ay limitado, kaya't hanggang sa ilang daang talampakan lamang siya nakapag-scan. Kahit na hindi yun isang maliit na saklaw sa anumang paraan, hindi pa rin makahanap si Gerald ng anumang mga bakas ng koponan ng pakikipagsapalaran pagkatapos ng medyo matagal. Sa paglaon, natagpuan ng Quest ang kanyang sarili na nagtanong. Sabihin, sa palagay mo ba wala ang koponan ng pakikipagsapalaran dahil, tumungo sila sa bundok? Nang marinig iyon, lumingon si Gerald kay Quest. Kahit na ang mungkahi ay napakinggan, hindi ito ganap na wala sa tanong. Pagkatapos ng lahat, dahil may mga zero na bakas ng koponan ng pakikipagsapalaran dito, ang tanging ibang paraan na maaari nilang puntahan, nang hindi mauntog sa pangkat na Nagel iligtas, paakyat sa bundok. Panipi tuldok. Iyon ang maaaring maging kaso. Dahil nandito na rin tayo, magpatuloy tayo sa bundok upang suriin. Sagot ni Gerald bilang pagsang-ayon. Sa pamamagitan nito, pareho silang nagpatuloy sa pag-scale ng bundok. Dahil maaari siyang mamatay ng mas maaga nang wala ang intervention ni Gerald, ang Quest ngayon ay may lubos na pagtitiwala kay Gerald. Naramdaman niya na hanggat nanatili siyang malapit kay Gerald, tiyak na ligtas itong makakalabas. Anuman, pagkatapos maglakad ng ilang sandali, na may banayad na simoy at mga snowflake na hinahaplos ang kanilang pisngi sa buong panahon, ang duo kalaunan ay dumating ng 11,000 talampakan sa ibabaw ng dagat. Pagdating, sinalubong kaagad sila nang makita ang isang yungib. Sa kung gaano kadilim ang loob nito, nakita agad nina Gerald at Quest ang kanilang sarili na mag-ingat dito. Nakatayo sa bakana ng yungib, natagpuan ni Quest ang kanyang sarili na sinasabing, gaano kaiba. Isang kuweba sa gitna ng kung saan. Sa katunayan, kaya, tara na at tignan natin ang paligid. Sagot ni Gerald habang nagsisimulang maglakad papasok sa yungib. Matapos ang ilang mga hakbangsa, pareho silang kumuha ng kanilang mga glow stick bago ay aktibo ang mga ito. Ang pagkakaroon ng isang ilaw na mapagkukunan bawat isa, ang duo pagkatapos ay nagpunta sa karagdagang sa yungib. Kahit na ang kuweba ay tahimik, ito ay medyo mamasa-masa din. Sa nasabing iyon, paminsan-minsang mga patak ng tubig ang maririnig tuwing paminsan-minsan habang sila ay naglalakad. Maya-maya, pareho silang napahinto nang makita nila ang isang mahina na kulay kahel na glow mula sa loob ng kuweba. Ito ay ang ilaw ng isang apoy sa kampo, at ang duo ay maaaring makakita ng kumikislap na mga anino paminsan-minsan. Sa pagtingin sa isa't isa, naramdaman nina Gerald at Quest na dapat na sa wakas ay natagpuan nila ang pangkat ng pakikipagsapalaran. Matapos ang matuli na paglalakad patungo sa ilaw na mapagkukunan, ang duo ay sinalubong ng paningin ng maraming natutulog na tao na nakahiga sa mga pader na bato ng yungib. Tulad ng naisip nila, sa wakas ay natagpuan nila ang koponan ng pakikipagsapalaran. Mas sigurado ito kay Gerald nang, matapos mag-scan sa mga tao, nakita niya na kasama nila si Nori. Nori, sigaw ni Gerald. Narinig ang biglaang sigaw na iyon, lahat ay gising na gising, at kasama rito si Nori. Nang mapagtanto kung sino ang tumawag sa kanya, agad na napunit si Nori habang sumisigaw, "G. Gerald." Mabilis na tumayo, tumakbo ang batang babae bago yamakap ng mahigpit kay Gerald.
Tumagal ito sa kanya upang huminahon, ngunit nang magawa niya ito, nagulat siyang tiningnan siya ni Nori nang tanungin niya, "Ngunit, ano ang ginagawa mo rito, Gerald?" Napagtanto na hindi niya inaasahan na siya ay lumapit, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gerald, "Kaya, pagkatapos malaman na may nangyari sa iyo at sa iyong koponan ng pakikipagsapalaran, lumapit ako sa isang pangkat ng pagsadyap na tinalakay sa paghahanap ng iyong pangkat." Panipi tuldok tuldok tuldok. Ibig bang sabihin, sumama ka lamang upang iligtas ako? Tanong ni Nori habang nakatitig siya ng diretsyo sa mga mata ni Gerald. Bilang tugon, simpleng nagsiwalat si Gerald ng isang banayad ng ngiti at tumango, hindi nakakakita ng anumang kadahilanan upang tanggihan ito. Kabanata 1647. Nang marinig iyon, agad na labis na natuwa si Nori. Kung sabagay, ang katotohanan si Gerald ay napunta sa lahat dito upang may save lamang siya ay nangangahulugan na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. Gayunpaman, tunay na hindi niya inaasahan na pupunta siya rito ng una dahil sigurado si Nori na hindi niya kailanman nabanggit ang kanyang paglalakbay sa banal na bundok sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay nagtataka na nagtanong si Nori. Panipi tuldok tuldok tuldok. Nagsasalita ng tungkol saan, paano mo na lamang nandito ako? Sa gayon, nalaman ko nang magtungo ako sa iyong manor at sinabi sa akin ng iyong ama tungkol dito, sagot ni Gerald. Kita ko, ngunit humawak ka, hindi ba ang katotohanan na nagpunta ka rito ay nangangahulugang nagulo ang iyong pagsasanay sa paggawa ng anteng-anteng kay Master Hunt? Tanong ni Nori sa isang medyo nag-aalalang tono. Kung tutuusin, hindi madali para kay Gerald na tanggapin na maging alagad niya sa una. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan talaga ni Nori na hindi siya ang magiging dahilan kung bakit nawala ang tsansa ni Gerald na ipagpatuloy ang pagiging alagad ni Master Hunt. Nagulat siya, gayunpaman, simpleng tumawa si Gerald bago marahang tapikin ang ulo ni Nori. Ipinahayag ang kanyang badge ng first rank na Talisman Master, na nakalagay sa loob ng kanyang jacket, sinabi ni Gerald na, "Huwag kang mag-alala, naging master na ako. Narito ang katibayan. Panipi, isang first rank na Talisman Master Badge. Halos kalahating buwan na ito. Iba ka talaga, Gerald." Bulalas ni Nori sa kanyang hindi makapaniwalang lumiwanag ang mga mata. Sa pag-iisip na nakamit niya ang ranggo na iyon ng napakabilis. Ipinakita lamang nito kung gaano niya kakayanin at makapangyarihan siya talaga. Gaano kahanga-hanga. Sa pagsasalita nito, narinig ko mula sa iyong ama na lumapit ka upang maghanap para sa ilang sinaunang halaman. Ang 1,000 taong gulang na Panax Ginseng, kung naaalala ko ng tama, tanong ni Gerald habang nakatingin kay Nori nang may isang nakatingin na tingin. Nodding bilang tugon, sinabi ni Nori pagkatapos, "Iyon ang isa. Ito ay isang sinaunang halaman na lumalaki lamang bawat ilang libong taon. Bukod sa maaari lamang itong makita sa bundok na ito." Sa pag-iisip na iyon, sinundan ko ang iba pa rito matapos marinig na. Ito ay tungkol sa oras na ito ay lumago muli. Sa kasamaang palad, nakilala namin ang isang avalanche bago namin ito matagpuan. Ito ay halos tulad ng kung tayo ay nakalaan upang hindi kailanman mahanap ito. Panipi, pinapanood habang nagbubuntong hininga si Nori sa pagbibitiw sa tungkulin. Pagkatapos ay nag-isip sandali si Gerald bago sumagot, "Mas mahalaga ang iyong buhay." Gayunpaman, mayroon ka bang ideya kung ano ang hitsura ng halamang ginseng? Panipi, ngunit syempre ginagawa ko, sagot ni Nori habang nangangisda siya ng litrato mula sa kanyang backpack bago ipakita ito kay Gerald. Sa pagtingin dito, sinalubong si Gerald nang makita ang isang puti at malinis na bulaklak na may mga talulot na katulad ng mga kristal na yelo. Ang paningin lamang dito ay sapat na upang iparamdam sa sinuman na ito ay isang bagay na napakahalaga. Hindi nakakagulat na si Nori at ang iba pa ay masigasig na hanapin ito. Ano ang ginagawa ng halaman? Tinanong ni Gerald, pakiramdam na ang isang bihirang at napakahalagang hitsura ng halaman ay dapat magkaroon ng mahusay na praktikal na paggamit. Sa gayon, sinabi na ang 1,000 taong gulang na Panax Ginseng ay maaaring magamit upang makagawa ng isang uri ng pellet na kilala bilang nakapagpapasiglang pellet. Ang pellet mismo ay sinasabing may kakayahang buhayin ang mga patay. Bulong ni Nori. Talaga? Tanong ni Gerald na bahagyang hindi makapaniwala. Kahit na siya ay isang tao na nagsasanay pa rin upang makamit ang espiritual na kaliwanagan, naintindihan ni Gerald na marami pa rin ang hindi niya alam tungkol sa misteryosong mundong ito.
Kahit na, isang pellet na may kakayahang ibalik ang mga patay. Iyon ay isang maliit na masyadong far-fetched, kahit na para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga taong kasing lakas niya ay hindi nagawang buhayin ang mga patay. Nakayakap, sinabi ni Nori na mahigpit na bulong-bulungan lamang ito. Kahit na hindi siya sigurado kung gaano katotoo ang claim na iyon. Sa sandaling iyon, lumakad si Quest sa duo bago magulat, pagkatapos ng ilang pag-check sa paligid, nalaman ko na iilan lamang sa mga miyembro ng koponan ang dumaranas ng menor de edad na pinsala. Ang natitira ay mabuti na lang. Sa nasabing iyon, maaari na tayong mag-impake at magsimulang umalis sa lugar na ito. Panipi, Kabanata 1648, masarap pakinggan iyan. At sumasang-ayon ako, mas maaga kaming umalis, mas mabuti. Sagot ni Gerald. Ngayon na natagpuan nila ang koponan ng pakikipagsapalaran sa isang piraso, kailangan nilang magsimulang maglakad pababa sa parehong paraan na kanilang naisip upang makasama muli ang natitirang pangkat ng pagsadya. Kapag tapos na iyon, magsisimula na silang bumababa ng bundok. Habang si Gerald ay nagtataka pa rin tungkol sa 1,000 taong gulang na Panax ginseng, ayaw niyang ipagsapalaran ang buhay ng lahat upang hanapin lamang ito. Bukod, hindi ito isang napatunayan na katotohanan na talagang nabuhay nito ang mga patay. Sa pag-iisip na iyon, ang koponan ng pakikipagsapalaran ay nagsimulang maglakad pababa ng bundok. Tulad ng sinabi, ang pagbaba ng isang bundok ay laging mas madali kaysa sa paakyat sa isa. Ang pagdaragdag nito sa katotohanang si Gerald at Quest ay nagbibigay ng kanilang tulong, ang paglalakbay na pababa ay naging mas madaling dalhin. Sa pag-iisip na iyon, kalahating oras lamang ang ginugol ng grupo upang bumaba sa kalahati ng bundok. 10 minuto bago sila muling makasama ang grupo ni Patrick, gayunpaman, biglang sumulpot ang ilang mga puting lobo sa bundok. W. Lobo, sumigaw ng maraming mga tao mula sa koponan ng pakikipagsapalaran habang kaagad nilang sinisibol ang bundok sa takot. Mismong si Gerald ang humarap sa Quest bago mag-utos ng, Quest, ihatid mo muna ang iba. Haharapin ko ang mga lobo na ito. Panipi, narinig iyon, sumagot si Quest pagkatapos, sige, ngunit mag-ingat. Siguraduhin bumalik ka sa isang piraso. Panipi, sa pamamagitan nito, agad na sinimulan ng Quest ang pagbabantay na ang natitira ay ginawang ligtas. Kapag ang karamihan sa kanila ay nasa isang ligtas na distansya, bumalik si Quest upang tingnan kung paano ang ginagawa ni Gerald. Makita lamang ang lahat ng mga lobo na sumisingil patungo sa kabataan. Sa sandaling iyon, si Quest, at si Nori na tumalikod upang suriin si Gerald, ay nakatingin lamang ng malapad ang mata habang si Gerald at ang mga lobo ay sabay na bumulusok sa lambak. Gerald, sigaw ni Nori, ang puso niya ay puno ng matinding sakit habang pinagmamasdan siyang nawala mula sa paningin. Kahit na ang Quest ay tulad ng pagkabigla sa paglipas ng mga kaganapan, mabilis niyang sinimulan ang pagkaladkad kay Nori sa kanyang braso upang muling makatipon kasama ng iba pa mula sa pakikipagsapalaran koponan. Bitawan mo, kailangan kong hanapin si Gerald. Sigaw ni Nori nang mabilis na sinimulan ng Quest ang iba pa pabalik sa kinaroroonan ni Patrick. Kahit na sinubukan siya ni Nori na pinakamahirap na mabawasan mula sa paghawak ni Quest, ang Quest ay tiyak na hindi tungkol sa payagan siyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Sa pag-iisip na iyon, pansamantalang itinali niya ang mga palso sa kanya ng isang lubod upang madaling mapababa siya kasama ng iba pa. Sa kabila nito, tinangka pa rin ngayon ng maluha-luha na si Nori na magpumiglas na malaya sa kanyang mga hadlang habang siya ay umiiyak. Mangyaring tiyak na buhay pa siya. Mangyaring pakawalan mo akong hanapin siya. Panipi, hindi pinapansin ang kanyang mga daing, sa kalaunan ay nakabalik ang lahat sa kinaroroonan ng pangkat ng pagsadyap. Nang makita kung paano lumungkot ang hitsura ni Nori at napagtanto na wala si Gerald, natagpuan ni Patrick ang sarili na nagtanong. Ano ang mali? Nasaan si Gerald? Panipi, ibinaba ang kanyang ulo, tumagal sandali si Quest bago sumagot. Habang pababa ng bundok, nabangga namin ang ilang mga puting lobo. Nakipaglaban sa kanila si Gerald upang bigyan kami ng silid upang makatakas. Gayunpaman, sa huling mga segundo, lahat ng mga lobo ay sabay na sinisingil sa kanya, at lahat sila ay nahulog sa lambak. Panipi, anong? Ungol ni Patrick na laking gulat niya na hindi man lang siya nakasabi ng iba pang saglit.
Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring asahan na maganap ang gayong aksidente? Kahit na, matagumpay na nasadyep ang pangkat ng pakikipagsapalaran. Sa madaling salita, matagumpay ang misyon. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na inalog ni Patrick ang kanyang pagkabigla bago idineklara, bumaba muna tayo sa bundok. Kapag nakuha namin ang lahat sa kaligtasan, bubuo kami ng isa pang koponan ng pagsadyep upang simulang hanapin si Gerald. Panipi, narinig iyon, pinilit ang lahat na sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay may kamalayan na hindi pa sila nasa labas ng panganib. Ano pa, wala lamang sapat na mapagkukunan ng tao upang maglunsad ng isang agarang party sa paghahanap. Sa pag-iisip na iyon, ang pinakamahusay na paglipat sa ngayon ay upang bumalik sila sa ilalim ng bundok bago magpasya sa kanilang susunod na hakbang. Walang kahit na nakakaalam kung si Gerald ay kabilang pa rin sa buhay. Habang nagsisimulang bumababa ang grupo sa bundok, makikita mismo ni Gerald na nakahiga ng tahimik sa ibabaw ng ilang mga kagubatan sa pinakamalalim na bahagi ng banal na bundok. Kabanata 1649. Nagkalat sa paligid niya, ay ang mga bangkay ng mga puting lobo mula noon na namatay sa epekto. Sa sobrang tigas ng katawan ni Gerald, hindi nakapagtataka kung bakit hindi lamang siya nakaligtas, ngunit halos hindi siya nakaranas ng anumang pinsala. Dahil dito, hindi nagtagal bago siya dahan-dahang gumising. Sinusuri kung siya ay nagdusa ng anumang pinsala, Gerald ay galit na malaman na ang kanyang katawan ay A-OK. Matapos ang paglukso sa mga halaman, pagkatapos ay nakuha ni Gerald ang kanyang maliit na kutsilyo at sinimulang hiwain ang karne sa mga puting lobo. Dahil hindi niya alam kung gaano pa siya katagal mananatili dito, alam ni Gerald na kailangan niyang mag-ipon ng pagkain habang kaya niya. Kapag nakatipon na siya ng sapat, nagsimulang maglakad-lakad si Gerald upang tipunin ang kanyang mga gulong. Gayunpaman, ang nasaksihan niya kaagad, ay walang kinalaman sa isang utopia. Nakatitig sa pagtataka, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Gerald ang napakagandang lugar. Napakaganda nito, sa katunayan, na alam lang ni Gerald na ang gayong lugar ay hindi maaaring magkaroon ng kung saan man. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad sa mala fairyland na lugar, nagulat si Gerald nang biglang marinig ang isang banayad at halos walang katuturan na tinig ng babae na nagsasabing, "Sino ang nandyan?" Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng boses, kaagad na sinalubong si Gerald ng isang babae, na may puting damit na muslin at may mahabang kamay na espada, na papalabas sa kagubatan. Huminto malapit kay Gerald, pagkatapos ay pinagmasdan niya habang itinuturo sa kanya ang espada. Sa halip na matakot, mas natigilan si Gerald kaysa sa anupaman. Upang isipin na ang gayong isang walang kamukang babaeng may purong ugali ay talagang nasa lugar na ito. Matagal pa siyang tinitigan, si Gerald kalaunan ay kumalas mula dito bago sumagot, "Ako, ay nahulog mula sa banal na bundok at kahit papaano ay nasugatan dito." Nang marinig iyon, tumaas ang isang maliit na kilay. Sa pagtingin sa kanya sa halip na may pag-aalinlangan, tinanong niya, "At, sinasabi mo sa akin na ang pagbagsak dito ay hindi ka nasaktan?" Tama siyang makaramdam ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay tumingin perpektong pagmultahin sa kabila ng kanyang mga paghahabol. "May dahilan para dyan. Kita mo, ako ay isang tao na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Dahil dito, ang mga naturang taas ay hindi talagang isang bagay sa akin." Paliwanag ni Gerald, "Ikaw ba ay talagang isang tao na nagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan?" Tinanong ang babae, halos para bang nais niyang maging ganap na sigurado sa kanyang inaangkin. Matapos makita kung gaano ang determinadong tumango si Gerald bilang tugon, naramdaman ng babae na malamang ay nagsasabi siya ng totoo. Nagpa siya na maniwala sa kanya sa ngayon, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang espada bago ito shidang. Nang makita na siya ay hindi gaanong nakabantay sa kanya, kinuha ni Gerald ang pagkakataong magtanong. "Kung maaari, makilala ko kung sino ka. Gayun din, bakit ka narito? At ano pa ang lugar na ito?" "Panipi, Panipi tuldok. Ang pangalan ko ay June Lovelybite, at ako ang tagapag-alaga ng Magic Land, ang lugar na kasalukuyan kang naroroon." Sagot ni June sa casual na tono. "Panipi tuldok. Humihingi ako ng patawad, Magic Land." Ungol ni Gerald, ramdam na gulong-gulat. Upang isipin na ang gayong lugar ay umiiral sa loob ng Jailatra.
Lumitaw na si Jaletra ay mayroon pa ring maraming mga lihim na hindi pa matutuklasan. Ang Jaletra ay tunay na isang misteryosong lugar. Anuman, sinenyasan ni June si Gerald na sundan siya. Pagkatapos lumipad ng kaunti, nakarating sila sa isang liblib na bahay, doon ako nakatira. Papayagan kitang magpahinga dito ng isang gabi. Pagdating ng bukang liwayway, ilalabas kita palabas ng lugar na ito. Sabi ni June. Gaano katagal ka pa nakatira dito, Hunyo? Tanong ni Gerald. Mula sa kung ano siya nakapagtipon, si June ay hindi pakiramdam. Tulad ng isang tao na kabilang sa totoong mundo. Kung magiging matapat siya, tila mas katulad siya ng ilang sinaunang engkanto. 2,000 taon o higit pa. Kabanata 1650. Ang pangalawa ay narinig niya iyon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Gerald. Bagaman naisip niya na mali ang naririnig niya, mabilis niyang napagtanto na hindi iyon ang kaso. 2,000 taon. Upang isipin na ang batang may hitsura ng babaeng ito ay hindi bababa sa 2,000 taong gulang. Nakakakilabot. At isiping nanatili siya rito, nananatiling ganap na hindi natuklasan, sa buong panahong iyon. Anong uri ng tao kahit noong Hunyo? Kung hindi siya nahulog sa lambak, maaaring napalampas din ni Gerald sa kanya. Nang makita na wala ng ibang mga katanungan si Gerald, kinuha ni June ang pagkakataong magtanong, ngayon kung gayon, sapat tungkol sa akin. Bakit ka napunta sa banal na bundok? Panipi. Nang marinig iyon, naalala ni Gerald kung bakit si Nori at ang iba pa ay umakyat sa bundok. Sa pag-iisip na iyon, sumagot si Gerald pagkatapos, nagpunta ako dito upang maghanap ng isang sinaunang halaman na kilala bilang 1,000 taong gulang na Panax ginseng. Ikaw, ay dumating dito na naghahanap ng halaman na iyon. Ano ang kailangan mo dito? Sinusubukan mo bang lumikha ng isang nakakapanibagong pellet? Tanong ni June habang nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Gerald. Oh, may alam ka ba tungkol dito? Tinanong ni Gerald na sigurado na ngayon na alam ng Hunyo ang tungkol sa halaman kaysa sa kanya. Ang 1,000 taong gulang na Panax ginseng ay isang napakahalagang halaman sa Magic Land. Pagkatapos ng lahat, lumalaki lamang ito isang beses bawat 1,000 taon. Sa pag-iisip na iyon, kasalukuyan itong tungkol sa oras na lumaki ulit. Sagot ni June. Narinig iyon, nakita ni Gerald na halos hindi maiisip. Upang isipin na ang halamang gamot na hinahanap ng Nori ay nasa Magic Land lahat. Hindi nakakagulat na hindi nila ito matagpuan sa banal na bundok. Katotohanang sinabi, ang sinabi ko ay bahagyang totoo lamang. Kita mo, nagpunta ako dito sa isang misyon ng pagsadya upang may save ang isang kaibigan na natagpuan ang kanyang sarili sa panganib habang hinahanap ang halaman na iyon. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa halaman na iyon, at nagkataong napunta ako sa kung saan ako nagkataon. Sinabi ni Gerald na ayaw na ipagpatuloy ni June ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang dahilan para dito. Habang masasabi ni Gerald na si June ay nakapasok lamang sa First Soul Rank sa Sage Realm, na nangangahulugang walang paraan na magagawa niya itong talunin, si Gerald ay hindi isang masamang tao. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na atake niya si June sa halaman na iyon. Anuman ang kaso, matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, binigyan siya ni June ng mahabang titig bago tumalikod habang sinasabi, "Sumama ka sa akin." Sa paggawa ng itinagubilan niya, pareho silang dumating sa isang malaking hardin, at sa loob nito, maraming mga bulaklak na may mga talulot na katulad ng mga kristal na yelo ang makikita. Nanlaki ang kanyang mga mata, napagtanto ni Gerald na ang hardin ay puno ng 1,000 taong gulang na mga Panax ginseng. Iyon ang mga halamang hahanapin mo. Idineklarang Hunyo habang nagpatuloy si Gerald sa pagtitig sa mga magagandang bulaklak na kamukha ng ipinakita sa kanya ni Nori sa kanyang larawan. Makalipas ang ilang sandali, lumingon si Gerald kay June bago magtanong, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang partikular na ginagamit para sa? Bakit ito napakahalaga?" Natatawa bilang tugon, pagkatapos ay nagsiwalat si Hunyo ng isang mahinang ngiti bago ipaliwanag, "Tulad ng sinabi ko dati, ginagamit ito upang gumawa ng mga nakakapanibagong pellet, at maaari silang magamit upang buhayin ang mga patay. Sa nasabing iyon, sasabihin mo sa akin kung ang mga ito ay mahalaga o hindi." Narinig iyon, napagtanto ngayon ni Gerald na ang mga alingawngaw na narinig ni Nori ay hindi pinalaki. Sa pamamagitan ng pagdadalisay ng 1,000 taong gulang na mga Panax ginsengs,
ang mga nakakapinsalang pellet ay tunay na magagawa. Kung gayon, mayroon bang nakapagpapasiglang pellet na nagawa? Tanong ni Gerald. Hindi nagbigay ng verbal na tugon, sa halip ay naglabas si June ng isang scroll mula sa isa sa kanyang manggas bago ibigay kay Gerald. Nagtataka, binuksan ni Gerald ang scroll at dahan-daang nagsimulang mag-scan sa pamamagitan nito, upang masumpungan lamang ang sarili na lalo siyang nabigla habang binabasa niya. Ang scroll ay naitala bawat solong oras na nakapagbibigay buhay na mga pellet ay nilikha pati na rin kung saan ito ginawa, sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 3 mga pellet na nagawa. Sa tuwing ang isang tao ay nadala, ang mga pangunahing kalamidad ay palaging nalalapit. Sa pag-iisip na iyon, ang mga nakakapanibagong pellet ay tiyak na ikinakategorya bilang hindi magandang bagay.